For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful have opened against me. Sabihin mo sa katabi mo, neighbor, oh neighbor, do you have anyone against you? Sagot niya, sige tayo, sagutin mo siya. Isa, dalawa, o madami. If you are being attacked in finances, that is against. If you are lonely, you are sad, you have anxiety, you have depression, there's someone against you. Pag meron kang confusion, wala kang direction, this is a thing that against you. Pag sinabi mong against, yun ang kontra sa tagumpay mo. Ikaw ang may alam ng mga lahat ng against na yan. Do you know that the devil is against your relationship? The devil is ultimately against your family, against your children. Ayaw kanya magtagumpay. Kung makikita mo, parang kung sino pa yung mga loko-loko, kung sino pa yung may masamang puso, parang sila pang mayaman. Siyempre, palalakasin ni Satanas yan para lumawak ang impluensya ng kasamaan. Pero takot siya sa isang katulad po pag yan ang pinagpala. Tanungin mo ang katabi mo, alam mo ba takot si Satanas sa'yo? Takot si Satanas na yumaman ka kasi pag ikaw ang yumaman, mapagbigay ka. Tama ba? Pag ikaw ang yumaman, marami kang tutulungan at maraming maniniwala sa ating Panginoong Hesus. Alam mo ba yon? That's why the devil is against you. Takot na takot si Satanas sa family mo. Kasi magiging model family ka. Tama? Kaya magtaka ka pag maraming against sa'yo. For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful have opened against me. Look, they have spoken against me with a lying tongue. Nakaranas ng mga taong sinisiraan ka? With a lying tongue. Lahat, different kind of deceit. They are against you. They have also surrounded me with the words of hatred. Nakaranas ka ng mga tao na hindi mo naman inaano ka? Tama? Sabihin mo sa katabi mo, oy, espiritu ng ano yon, kama. Hindi mo naman inaano ka. Kasi yun, annoying. Annoying spirit. Inaanoy ka, amen? At marami yan, kaya nga plural they. Kung minsan gusto mo lang naman, mabuhay ka na, mapayapa, maayos, lumalaban ka ng patas. Pero ang mundong ito ay sadyang puno ng against. Tandaan mo, ayaw kang magtagumpay ni Satanas. Verse 3, they have also surrounded me with words of hatred and thought against me without a cause. Do you know how many people, they just simply hate me? I know. A lot of them. And I'm fine. Because I was able to prove the Word of God is true. Yung hindi mo naman inaano ka. Sabi sa katabi mo, naranasan mo na ba yun? They just simply, especially for the people that they can see in you what they want in life.
Is that true? Is that true? Kaya ko to sinasabi ito, dapat hindi ikaw yung against. Ang mga identity ng mga tunay na Kristiyano, ibang weapon nila. Ito ang panlaban natin. In return, for my love, they are my accusers. Meron ka bang accuser? Ito ang sagot. But I give myself to. Ay, matindi pala. Yung palang ganti, pag may naninira sa'yo, panalangin. Amen? Kasi, how can you lift the hands of God? How can you make the hand of God move in your favor? Pray! Kasi if you don't pray, you will do it on your own. Pag hindi ka nanalangin, mag-isa ka. Hindi mo kasama ang Diyos. Amen? Pastor, ganun ba? O, kasi umuusbong pa yung ikaw. The you is still surface. Yung ikaw, yung mo, you. Yun yung umuusbong. Kasi hindi pwede ito. Sinisiraan ako ng ganun-ganun lang. Manda sila sa akin. Mag-isa ka. Pero pag weapon mo, I give myself to prayer. Sabihin mo sa katabi mo, alam ko na. Panalangin pala. So the issue is that what they did, but I am giving myself to prayer. Yung pala. Kasi if you don't pray, you cannot communicate with God. If you don't communicate with God, you will never get the answer. Pag wala kang answer, wala kang direction, walang instruction, walang inspiration. Kaya, usually, you are on your own. Then, para ka nade-depress. Para kang walang gana sa buhay. Kasi nga, mag-isa ka. Sino nakakaranas ng anxiety? Yung mga nag-iisa. Tama? That's why most of people na may anxiety, they want to commit suicide because nag-iisa sila. Wala pa ako nakita nag-suicide na may kasama. Audrey, pakitali mo ako dito. Tapos iangat mo ako, ha? Huwag mo akong bibitawan yan hanggat humihinga pa ako. Wala akong nakitang ganun. Lahat na nagsisiside, mag-isa. Kaya mga taong walang Jesus, delikado yan. Amen? Yeah, we should always share the love of Jesus. Kaya mga magsasalita, hindi, gusto ko lang mapag-isa. Oh. Pwede ba sabihin natin, imbes na sabihin mo, gusto kong mapag-isa, sabihin mo, gusto kong mapagdalawa. Para at least ikaw at si Jesus. Amen? Ikaw at ang Holy Spirit. Huwag mo sabihin mapag-isa, delikado yon. Kasi sasamahan ka ng hindi invited. Amen? So prayer, as Christians, prayer must be our spiritual identity. Walang imposible sa Panginoon. The Lord is waiting to release His mighty power over your life. Kaya lang sabi ni Lord, no one is asking. No one is knocking. No one is seeking. Basta nag-aantay ka na lang, lalo na tayong mga Pilipino, pinalaki tayong kwento ni Juan Tamad. The kids don't know Juan Tamad. Puro ka rin si Sir Reels. Si Juan Tamad, may bayabas. Imbes na pipitasin niya, tatapat niya yung bibig niya at aantayin niyang mahulog. Inunahan siya ng ibon.
Ganon si Juan Tamad. But if you are Christian, you know your identity. Your answer from God is faster than lightning. Do you believe that? So, for a prayerful man, the issue is not what happened to him, but what is the purpose of what happened to his future success. So, lahat ng nangyayari sa iyo, obstruction, trials, at least to slow you down, all of this has something to do with your future. And the devil knows that. Kaya, do you think if you are not a threat to Satan, he will stop you? The reason why he's stopping you and attacking you because you are a potential threat to him. Amen. Kaya yun ang nararamdaman mo. Ngayon, paano natin how can we defeat this enemy? The Lion of Judah that is inside of us should roar. The Holy Spirit inside of us will make us roar. How to roar? Declaring Jesus is Lord. Declaring God is good. Worship. Utterance of thanksgiving. These are shockwave to the enemy. Kaya lang minsan hindi tayo marunong magpadala ng panggulo sa kalaban. A servant says, Master, we are surrounded by the enemies. The prophet said, Lord, open his eyes. Pagbukas ng mata niya, so they are surrounded by massive amount of angels with chariots of fire. Kung makita mo lang sana ang kasangga mo, literally, I'll tell you, ikaw ng magiging matapang na tao sa buong mundo. If you will only see it by your naked eyes, I don't know kung gugustuhin mo pang lumabas sa bahay-sambahan tulad nito. Because God is ready to bless you. He'll never leave you nor forsake you. Ang daming pangako. In 1 Thessalonians 5:16-18, the Bible says, rejoice always. Sabihin sa katabi mo, rejoice. Sabihin mo, hindi sunsilk, rejoice. Amen. Rejoice always. Pray without ceasing. Not stop. You are in trials, you pray. You are in victory, you pray. You are under attack, you pray. You are in the pedestal of success, you pray. In everything, pray. In everything, give thanks. Suddenly, unexpectedly, a sickness na discover. Rejoice! Pastor, paano yon? Ang role mo mag-rejoice. Ang role ni God, i-heal ka. Hallelujah. Ang hina naman. Pray without ceasing. In everything, give thanks. You know that is the meaning of everything? It covers everything. Kaya sabi ni Lord from the scripture, the earth is the Lord and everything in it. Kung ang lahat ay sa Diyos, ano ang di alam ng Diyos sa buhay mo? Natanggalan ka ng trabaho? Napaka-konti naman nun. Nang against sa'yo. Hindi mo ba alam, ang nagtadag ng kumpanya mo, ang Diyos din? Do you know that? At ang nagluklok na mga boss mo dun sa kumpanyang yon, galing din sa Diyos. Alam mo ngayon ang posisyon mo, Panginoon,
Kung pala, di pala blessed ako. Matagal na. Sabihin sa katabi mo, matagal na. Look, in everything, ano bang everything ng buhay mo? Singa, yasis mo bago ka pumunta dito, what are your everything? Sige, anong everything mo? Pastor, sinaktan niya ako. That's everything. Pastor, nag-break up kami. That's everything. Pastor, na-bankrupt ako. That's everything. Na-promote ka. That's also everything. In everything. Everything. This is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi ng isang may sakit, sino bang may kasalanan nito? Ang magulang ba niya o siya? Sabi ng Panginoon, walang may kasalanan. Pinahintulutan ko yan upang darating ang araw mag-glorify ang aking pangalan. You know, palakpakan natin ng Panginoon. Dapat pala, kung may sasakyan ka, pangalanan mo everything. Kung may kabayo ka, pangalanan mo everything. May motor ka, simula ngayon, yung Honda Bro ko, papalitan ko ng pangalan. Everything. Why? Ang sarap subakay sa everything. Amen? Kasi pag nakakasakay ka doon sa everything, yung everything na yon, kalooban pala ng Diyos yun. Pastor, masama ako, bakit nagkaganito ang buhay ko? Di part ng everything yon. Kasi kung hindi ka nakaranas nun, wala ka dito. Yung katabi mo, kaya ka nandito, kamo. Kasi kung kaya mo ng sarili mo, ba't nandito ka pa? Tama ba? Okay. I'll give you one line and we'll go to worship again. Prayerful people never panic. Kung mapagdasal ka, magpapanik ka? Pastor, sa amin kanina may binalitang namatay, nagbarilan. Kuya, alam mo ba? Oo. Kasi, alam ko naman everything. Control ng Panginoon. Pastor, namatay ang aking lolo. Gusto mo, mauna ka pa sa kanya. Kung mabubuhay ba ng 150? Niloob ng Panginoon na may mamatay na. Do you understand the meaning of everything? There was a man who stood behind this pulpit on the November 2025. His name is Dr. Charles Bennett. You know, his dream is to die. Hindi ko maintindihan, a very successful person. 9 children, 25 grandchildren, 4 grandchildren, a pilot, an entrepreneur, a businessman, a man of God, a revivalist, an apostle, a prophet, evangelist, a pastor, and a teacher. Sabi ko, kaya lagi ko siyang dinidikitan. And what I love, mingling with him, he always declare. Yung huling boses na naririnig ko sa kanya na nasa Amerika siya, Pastor Ricky, how can I bless you? Sabi ko sa kanya, just pray for me, Pastor Bennett, and our ministry, especially my family. That's all I want. Yun ang hiningi ko sa kanya. Kaya na lang, nagpaalam na siya. After ng birthday ko, nagpaalam siya. Nasa Panginoon na siya. Pero yung nakita ko, sa kanya ako na-inspire,
na ang death pala hindi nagbibigay ng lungkot. Ang death actually, excitement siya. Why? Eternity na. Tama ba? You know why we are still alive? We still have a purpose. Tingnan mo yung katabi mo, hindi yan espiritu. Espiritu yan na nando sa loob niya. Tama? Sabi mo, uy, espiritu ka ba? Ang tanong, excited ka ba sa iyong eternity? Amen? Ngayon, sino ang giver of life? Si Lord. Sinong kukuha? Siya din. Kaya habang pinagkakatiwalaan ka pa ni Lord ng buhay, i-enjoy mong kasama mo siya at makapaglingkod ka sa lahat ng paraan on your everything. Palakpakan naman natin siya. That's why a person spiritually ready will never panic. Kasi prayerful ka, hindi ka magpapanik. Yun ang pag nakasok ka sa Holy Spirit. Hindi ka magpapanik. Still ka. Kaya ang Panginoon, nagpanik ang lahat ng disciples. When they storm attack the boat with Jesus inside it, along with the disciples, and they think they are about to die. And they awaken Jesus. They said to Jesus, Master, Lord, you're not even bothered. We are about to die. And the thing is, Jesus is sleeping. Jesus is sleeping because he is tired. Feeding thousands. He's very tired and sleeping. They awaken Jesus. Then the Lord said, the Prince of Peace, he said, hey, bagyo, typhoon, listen to my roar. Calm! At nag-still ang dagat. Kung nagkakagulo sa buhay mo, bakit hindi ka pala umasa sa Diyos na pwede mag-still ng iyong bagyo? Say amen. Say amen. Lord, pwede bang ang bagyo ko ng 310 kilometers per hour ang lakas? Pwede bang maging hanging amihan? Pwede bang pampapresko na lang? Kaya bang gawin ng Diyos yun? Kaya bang gawin ng Diyos yun? Kaya niya. Palakpakan natin ng Panginoon. Prayerful people, they live one day at a time. Again, hindi sila nagpapanik. Amen? Pag sinabi ng Panginoon, matatapos ng pag-aaral ng iyong anak dito sa Dubai, gagawin niya yon. Amen? Amen? You know, a lot of people, they are looking for security. They think the security is in the place. No, the security is in Jesus. Amen. Amen. Ang security natin na ating Panginoong Yesus. Kaya, yun ang tunay na chillax. Yun ang tunay na chill. Okay? Things may look evil, but don't forget this. With Jesus, God is good all the time. God is our forever. Ganyan po ang mga taong madadalanginin. Ngayon, let us land with the family. Today, we have a very special emphasis with our family. Hindi ka pinanganak sa mundong ito na wala kang pamilya. Sigurado may pamilya ka. Kahit yung pamilya mo, tinalikuran ka, tinapong ka, pinalayas ka, pamilya mo pa rin yun. Kahit inaaway ka sa loob ng family, kahit hindi, parang hindi ka paborito, pamilya mo pa rin yun. Amen. Amen. Kailangan mo pa rin mahalin. Okay? Now, before we go on the second set of our worship, listen to this for the needs of our family.
Mamaya habang nag-worship tayo, ilagay mo sa heart mo ang bawat member ng iyong family. And before we end this service, you are going to raise your family. Sinulat niyo ba sa papel ang family niyo? Itataas natin ang kanilang mga pangalan. Kahit yung ayaw mong kapamilya, itaas mo ang pangalan para baguhin ng Diyos. Okay? Anong daily needs para sa ating family? Number 1, the spiritual and physical protection. You know, if there is no spiritual protection for your family, the enemy always have the upper hand to attack. Kung makikita mo, sometimes okay na, magiging hindi pa okay. Buong akala mo, napakasarap na ng status mo, biglang magulo. Biglang may nandaya. Biglang may ginamit ang kalaban para birahin niya ang iyong finances. Na chain reaction yon para hindi mo masuportahan yung mga anak. Spiritual and physical protection. Are you praying for their spiritual condition? Are you praying for your family to know Jesus? Pag yung lola mo, alam mo, lola mo, halos 100 years old na, hindi ko alam. Pero alam mo bakit buhay pa yan? Marahil hindi pa siya ligtas. I've seen a lot of lola and lolo, they live long. But when you ask them kung mahaba bang buhay, sabihin nila sa'yo, maiksi. Why? Malapit na sila sa finish line. Isipin mo, lolo, lola, ang tanda na, ang laro, ganon. Nagkukwaho. Ay, hindi. Ay, madyong. Tapos yung barahang kalaki. Isipin mo, tatapusin nila ang buhay doon sa bingo. Walang espiritu. Tapos hindi mo sila ilalaban. Tapos paiyak ka. Salamat, Lola, sa lahat ng yung binigay sa akin. Ikaw, anong binigay mo sa lola mo? Did you share the gospel? Did you share Jesus? Did you? O nakokonvict ka ngayon, yung pala yung pagkukulang mo. Sinyer mo ba si Jesus sa family mo? Puro ka end times. Di ba naman pinapanalangin? Kaya buhay pa yung lola, lolo, kasi may role ka. Kasi kaya mo na papakinggan ang message na to. You don't want a reunion in hell, right? And it is very unfair. You are in heaven. Your family members are in hell. What are you doing? Do you share the love of Jesus? Ano ba, nakita mo sa church, 5 minutes lang tayo magpatanggap, magbabinabago na ni Lord ang kanilang buhay. For 5 minutes, their lives will never be the same again. Wala ka man 5 minutes eh. Kaya mo palang gamitin ang kapangyarihan ng Diyos upang matransform ang buhay ng iyong lola, nanay, magulang, kapatid, kamag-anak to share the gospel so that whatever happened, there will be a reunion in heaven, not in hell. You see the rich man? That's why can you send Lazarus to my brothers? Because they are all heading here. Because he knows his brothers are also doing wrong. His brother are also wicked like him. Ang mahirap, gusto mong i-express yung pagmamahal. Hindi ikaw. Kasi sa langit ka dapat pumunta. Meron ba nasa church ka na, tapos sa impyerno ka pa pupunta? Sabi mo sa katabi mo, langit tayo. Oh. Nasa church ka na, tapos buta ka pa sa impyerno. Unfair naman pa sa sarili mo yan. Yung kapatid mo, magulang mo, saan sila papunta? Kaya sabi niya, send Lazarus! Parang gusto niyang, mahal ko ang aking kapatid, kaya wala na siya magawa. Tapos na. Sasabihin mo ang pagmamahal mo sa mga kamag-anak mo, magulang mo, kapatid mo, habang ang soul, body, and spirit mo, BFF pa sila. Alam mo ibig sabihin?
Habang hindi pa nag-iwalay si soul, spirit at si body, makakapagsalita ka pa with authority sa mundong ito. Kasi ibig sabihin no, buhay ka pa. Huwag mo nang asahan na magsalita ka pa pagpatay ka na. Ngayon mo sabihin, ngayon mo padama. Ang tunay na pagmamahal, hindi sa pagpapadala ng pera. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sa pag-aaruga. Ang tunay na pagmamahal, ipagkaloob mo sa kanila ang kaligtasan na binigay ng ating Panginoong Hesus sa sangkatauhan. Huwag mo ngayaang ma-deny yon sa iyong family. Kaya kung may anak ka, may magulang ka, may kamag-anak ka na sumasamba sa mga rebulto, ilaban mo sila. Alam mo bakit? Hindi naman kasi sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Nang pagsasamba sa mga rebulto, ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Pero binabanggit nila ang Ten Commandments. Anong sabi sa mga nag-worship sa may imahen tsaka mga rebulto? Hanggang sa ika-4 na saninlahi may sumpa. The problem, hindi nila nabasa salita ng Diyos. Wag mong yung pakikilaman, yari ka sa akin. Ilaban mo. Mahal mo sila, di ba? Mahal mo sila, di ba? Ang sabi ng salita ng Diyos, siyang Diyos mismo, ako ang selosong Diyos. Sinusumpa ko hanggang ika-4 na saning lahi kung sino man ang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Basahin mo ang Bible mo. You know, we are in the grip of the enemy for decades. Sa amin magkakapatid, I stood. Ako ang nagmatigas. I spoke to my parents, alisin natin yan. Sabi ko, alisin natin yan. Hindi ko alam bakit ko tinidiscuss ngayon to. Sabi ko, nabasa ko ang salita ng Diyos, sumpayan. Lugmok kami sa utang. Inuulit ko palagi ito, isang lata ng sardinas, uutusan ako ni nanay, nakaupo yan sa likod. Naririnig niya ngayon. Kung sino pa yung pinakagwapong anak niya, yung pa uutusan namang utang ng sardinas. Pumunta ka kay Dang na yan na utang ka ng isang sardinas. Sabi ko, pambihirang buhay to. Sinusumpa ko to. Tapos pagdating namin, pagpasok mo sa bahay namin, kala mo kung sino sila nakadisplay doon. And I've been seeing those since I was young. But God opened my eyes. Wala dyan ang hope mo. Kung nagbasa ka ng Bible, ang sabi na, there will come a time that you will worship God in His Spirit and in truth. Hindi sa building na yan, hindi sa mountain na yan, dahil sasambahin mo na ang Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen. If you still under curse of the enemy, lahat ng gustong gawin sa ilang kalaban, kaya niyang gawin. Kailangan may tatayong isa. Si Jesus, tinayuan niya ang katotohanan, kinrucify siya. Do you believe that? Kailangan. Kaya pag nalagablab ang puso mo sa kapangyarihan ng banal na Santong Espiritu, hindi ka matatakot. Si Shadrach, Meshach at Abednego, inutusan silang sumamba doon sa ginawang rebulto. Sabi niya, sumamba ka, papatayin ka namin. Sabi niya, hindi kami doon samba dyan. Ililigtas kami ng aming Panginoon. Kahit hindi niya kami ligtas, hindi pa rin kami sasamba dyan. So ang ginawa sa kanila, tinapon sa horno. Pinainit ng 7 times hotter. You know, for me, there's nothing mentioned that these three saw Jesus.
But the king saw, therefore, they are with a different kind of fire. They saw Jesus. They stood. And the king himself, na born again. Hey! Sadrak, Mesach, Abednego! Labas! Mga lingkod ng Diyos! Lumabas kayo dyan! Naging believer si Nebuchadnezzar. Naging believer ang hari. Bakit? Tumayo sila. Tinayuan nilang katotohanan. At ang mga ito, basahin mo ang Bible mo, na-promote sila. Madaming gustong magkaroon ng promotion, hindi naman maatayuan ang katotohanan. Kung sa'y pamamana sa'yo, sabihin nilang, subukan mo magpalit ng reliyon. Wala kang mana. Sabihin mo, okay lang. Ang ibig sabihin nun, ikaw ang magpapamana sa kanila. Do you believe that? Do you believe that? Because you have given your everything. You are thankful in everything. Yan ang may Diyos sa puso. Tanong mo katabi mo, nilalaban mo ba ang pamilya mo? You know, I did that with diplomacy. I spoke to them. I said, matagal nyo nang sinusubukan, kasama natin yan. Pwede namang subukan natin na wala sila. Since then, nakita ko yung mga kapatid ko ang abroad na walang nangyayari sa buhay nila. Kaya akong abroad eh. Hindi makaposisyon. Abroad, kahit kama hindi makabili. Sabi ko, sumpa to. Alam mo ba, ang tatay ko nanununog ng pera na 1970s, 80s. Inayawan kami ng pera kasi hindi alam hawakan ng aking tatay. Andiyan nanay ko, alam niya yan. Maninigarilyo siya, paninindi niya pera. Ganong kayabang. We are supposed to be rich sa earthly things. 70s, 80s, ayun dyan si nanay, 8,000, 10,000 a week. Kayang ibigay ni tatay sa kanya. Pero we are not a good steward of money. We don't have word. We don't worship. We don't have like this. Kaya wala kaming direksyon. At pinaranas sa aming pamilya ang napakahirap ng walang pera. Kaya we know the value of money. And bago mamatay si tatay, kahit hindi niya sinabuhay, na-mentoran pa rin niya ako. Sabi niya, dapat alam mong itabi ang 5 piso. Sabi sa akin ng mga tita ko, kung ginusto ng magulang mo, lahat ng buong village na yan sa inyo. Sabi ko, tita, wag mo nang sabihin. Nakakasakit ng loob. Yan ang walang wisdom. We must be the first company na nakaposisyon siguro doon panahon. Si Kuya isang civil engineer. Si Kuya isang arkitekto. Yung kasunod niya, accountant. 1980s to Imagine kung nag-graduate silang lahat, silang nakaposisyon siguro sa mga napakataas na posisyon sa anumang kumpanya. Pero bumagsak. Hindi pinahintulutan ng Panginoon. Hindi namin maintindihan nung una, pero nagpasalamat kami nung huli. Siguro, kung yumaman tayo sa mundong ito, baka hindi tayo born again. Baka tinuloy natin yung yabang. Baka tinuloy natin yung pagiging matapobre.
Sometimes, niloob ng Panginoon ang iyong everything, mapalapit ka lang sa Kanya. Do you understand? That is the reality of life. Another one is the personal walk with God. Yung paglakad mo sa Panginoon. Turo mo sa kanila. Turo mo sila mag-devotion. Ipilit mo kahit ayaw. Maglagay ka ng tracts sa mesa kahit hindi binabasa. Araw-araw. One day, babasahin din nila yan. Yung naglagay nga ng Triumph na magazine sa sala. Di ba may effect? Nagiwalay sila mag-asawa? Every time na mabadaan yung mister, nakakakita ng seksi na nandun sa magazine. Tapos napikita niya ang asawa niya. Ba't hindi ganito? Nagiwalay sila. So palitan mo yan nakalagay sa pader mo. Huwag na yung may picture tapos may kalendaryo. Alam mo yung sinasabi ko? Palitan mo ng Word of God. Amen? Amen? Lagyan mo ng Bible, lagyan mo ng tracts. Lahat yan, dapat intentional ka. Mahal mo ang asawa mo, bakit hindi mo ilapit siya sa Panginoon? Mahal mo ang asawa mo, bakit mo pipigilan niya maglingkod? Susunod, future opportunities. Ipanalangin mo ang kanilang future opportunity. Tapos, yung specific need. You know their specific needs. Mamaya magde-declare tayo. Ano mga specific needs nila? Kailangan ba ng healing? Meron pang unemployed? Meron ka bang kamag-anak o within your family na addict? Palaging nakukulong? Palaging nagkakasakit? Palaging problema ng family? Pag-pray mo. Ilaban mo sa Diyos. Merong spoiled brat? Ilaban mo. Meron ding haganan. Tandaan nyo, kahit may Good Friday, may Resurrection Sunday. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Yung specific needs, ilista mo yan. Alam mo, pag ganun-ganun ka lang eh. Alam mo palang kailangan ng family mo, hindi mo nilalaban sa panalangin. Husband ka, nagpe-pray ka ng baby, lay hands mo araw-araw ang wolves ng asawa mo. At ikaw naman, misis, lay hands mo ang asawa mo na maging blessed ang kanyang seed. Are you fighting for it? Or you stop fighting for it? Ang mga lumalaban lang hanggang dulo, sila lang magtatagumpay. Amen? Family mo yan, laban mo. Ito ang pinakamatindi. Pray together. Hindi mo araw-araw, pero idalangin mo sila. You know, whatever the situation in our house, sometimes we are tired and the kids have their own respective course to do. But I thank God, He established in our family that kahit nakakainis sa mga bata minsan, hindi sila matutulog na hindi magpapapray. Salamat. Siyempre, binigyan ako ng Panginoon ng mabuting misis na kahit na ako'y pagod, inilalapit pa rin niya ang aking mga anak. Hoy, papray kayo kay daddy. Papray kayo kay daddy. Papray kayo kay daddy. Pero responsibility ko yan. Are you praying for your family? Kahit nakakainis yung mga anak nyo, pinag-pray nyo pa ba? Ninelay hands nyo ba sila? Ilaban nyo sila sa iyong mga panalangin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. In Ephesians chapter 6, verse 11 to 12, the Bible said, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's scheme. Remember this, the enemy has a scheme. May balak sa'yo, may balak laban sa iyong family, may balak sa iyong health, may balak sa iyong finances, may balak sa iyong mga anak, magulang, kapatid. Lahat ng ikakabagsak mo, balak ng kalaban. Scheme. Plural yan. Verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers,
of this dark world and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. The problem is this: if you are fighting in flesh and blood, mapapagod ka. Kaya si Jesus namatay para sa iyo, para sa akin. Ang sabi ng Bible, kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And when you accepted the Lord Jesus Christ in your heart and declare with your mouth that Jesus is Lord, the Bible said, you are saved. Believing in your heart, God raised Him from the dead. The Bible said from Romans 10:9 to 10, you are saved. We keep on saying this. And the saved have the power. Pag dinigtas ka ng Diyos, may kapangyarihan na meron ka na. The problem is, again, I tell you this, Satan is also a believer like you and me. But the problem is, if he deceive you, you agree. Kaya kung minsan, parang ayoko nang mabuhay. Talo na ako. Come on. This scripture is so accurate to tell you that we have an armor that we need to put. Huwag kang susuko. Ilaban mo, spiritual na labanan to. Kaya ang sabi ng usapan natin kanina, no? Pray unceasingly. Pray without ceasing. You fight. Continually pray. You don't see, you know ang isang buto, wala ka pang makikitang green dyan eh. Wala pang umuusli, but you keep hoping. So one day, the green will come out. Tinutulak pa ng, anong tawag ng green na yun? Basta tinutulak pa ang lupa. Pero pagka lumabas na yung green, you started to hope that one day, mag-harvest ka. Naintindihan natin? Yan yun, dinidinigan natin ng prayer. We keep on watering the seed with prayer. One day, there will be a great harvest. One day, the one you're praying or the thing that you're praying for is like a big tree that will bear fruit every season. Yung tinanim mong santol sa inyo, walang bunga ngayon, makikita mo next year may bunga na naman. Tapos mawawala na naman bunga. Next year, may bunga na naman. Every time, every year, may season. Meron niyang fruit. Kaya the more na maraming nakatanim na buto, na dinidiningan mo ng panalangin, the more na maraming harvest. Hindi panahon ng santol, pero panahon ng mangga, meron ka. Okay? Hindi panahon ng kamute, pero panahon ng mga mais, meron ka. Kaya the more na marami ka nakatanim at dinidinigan mo ng panalangin, the more harvest you will have from the Lord. Do you understand? That's why don't stop praying. Praying is like you are watering. And you water it because you are hoping. And with your hope, you have faith. Kaya lang magkakaroon ng matinding himala sa buhay. Akala mo yung kapatid mo, wala nang chance. Pag-pray mo. In this church, how many testimonies you can hear. Even to us, even me. I never knew that God can change me. Ikaw, walang mahirap sa Panginoon. I'm going to give you another 4 solid truth. Your family has an enemy. Number 1, you are at war with Satan. Sabi mo, I am at war with Satan. Kasalukuyan ka nasa gera hanggang humihinga ka, may gera ka kay Satanas. Tandaan mo yan. Huwag kang makisangga sa kanya. Kaya if there are devil's scheme, don't side with the devil because he will be defeated for sure. He is actually defeated more than 2,000 years ago. He is just recruiting people to go with him in hell. Remember this, hell is not created for you. Hell is not created for man. It's created for the devil and the demons. But because he don't like to see people having the what he covet, the image and likeness given to people. Di ba sabi nila, let us create man according to our image and likeness. And that image and likeness was given to man. That's why he is angry with men.
And men possess that. You possess that. Satan wants that. That's why he's destroying your image. Gusto yung papangitin sa problema, pumangit ka, ugali, pumangit. Lahat ng bagay sa buhay mo gusto pumangit. Kasi naiinggit siya sa'yo. Huwag mong isipin na kasangga mo si Satanas. Kalaban mo siya. Ay ano? Take your stand against the devil's scheme. That's why, if you have the Holy Spirit, we have the spiritual discernment kung anong kalooban ng Panginoon at gusto ng kalaban. That is the first solid truth. Second solid truth, Satan is your only enemy. Satan is the head enemy at marami mga dipores. Bakit nagkakaroon ako kalaban ng mga tao? Dinidemonyo yan. Ini-influensya ni Satanas magalit sa iyo. Kasi si Satan, wala siyang direktang attack sa iyo. Hindi niya magagawa yun. But who has the authority in this world? Those who are still in the flesh. And the devil will use influence to different kind of method to influence a man, and that man who has the power to speak from his mouth will be against you. Doon pala nagkakaroon ng power. Minsan makita mo, maayos kayo ng boss mo, tapos bigla kang magugulo. Maayos kayo mag-asawa, bigla kayo mag-aaway. Maayos kayo ng anak nyo, bigla, ano mo, interesado siya kasi bawat mabuti sa'yo, gusto niya sumama. Bakit? Kalaban mo siya. The next solid truth is this: Satan wants to destroy you. You know, remember John 10:10? John 10:10a, the devil comes to steal, kill, and destroy. Yan ang tatlong plano ng kalaban sa'yo. Unang-una, nanakawan ka. Sino ilan na dito nanakawan ng saya? Sad to say, may nanakawan ng asawa. Nag-iwalay sila mag-asawa. Why? Because they are off-guarded because the enemy intruded. Nanakawan mo na, tapos, steal, kill, papatayin niya ang future mo. Then patay na ang future mo, parang wala ka ng hope, parang wala ka ng pag-asa, then he can destroy you. And the good thing is, booking siya. Merong 10B. Ang sabi niya, but I have come to give you life abundantly. My goodness. Kung loaded ka lang ng salita ng Diyos, I don't know kung paano ka matitipid. Kaya sinabi rin ng Panginoon, i-focus mo ang iyong buhay sa akin. Ang hope mo wala sa tao. Ang hope natin nasa Diyos. Kaya kanina kumakanta tayo, you are my world. Ano bang nasa word na to na hindi sa Panginoon? Ano bang meron ka na hindi galing sa Diyos? Pati nga yung pinag-cut sa umbilical cord mo, galing sa Diyos. Pati yung pinag-supply sa'yo ng hangin. Nung baby ka, nahirap kang huminga, pati yung pinag-supply sa'yo ng hangin, galing sa Diyos. Walang bagay ang mundo na hindi galing sa Diyos. Lahat galing sa Kanya. At ang kalaban, ayaw niya yon. And last solid truth is this: Satan is doomed. Satan knows that he is going to hell in the lake of fire. It's prophesied, and he knows, at umaasa siya na hindi mo yon malaman. Kasi pag alam mo yan, alam mo destination niya, hindi ka sasama sa kanya. Kung alam mo ba ang bus ng outing, mahuhulog sa bangin, sasakay ka ba? Sasakay ka ba? Sasakay ka ba? Si Satanas papuntang lake of fire, ba't mo siya susundan? Kaya pinapasama niya para gusto ka rin maging masama, para may makasama siya. Actually, kasi galit siya dahil hawak mo ang image and likeness ni God. Interesado siya sa'yo. Kagwapo mong yan, sa ganda mong yan, interesado siya sa'yo. Ayaw ka niyang makapunta sa piling ng Diyos. Kaya ang ganda ng inawit natin, be with you. Naintindihan mo ba? Mahal na mahal ka ng Diyos. If you are in the point of giving up, if you are in the point of hopelessness, anxiety, depression, parang gusto mo na magpakamatay, bakit nagkasabay-sabay ang problema sa aking buhay? Hindi ko na kaya to. Tama ang sinabi mo, hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Kaya ni Jesus, amen? Kung si Jesus, hindi siya umatras hanggang sa crucifixion,
Hanggang yung last breath niya, kaya pa rin niya magpatawad. He's being crucified. He was raised to shame. He's on the cross, but still he is able to say, Father, forgive them, for they don't know what they're doing. That's love. Minutes ago, he's about to die. Still, Jesus saved another soul. You remember the guy crucified beside Jesus? He said, from today, you will be with me in paradise. And I can imagine that guy, hindi siya nag-cell group. Hindi siya nag-usher. That guy, hindi siya nanlibre ng pastor. Hindi siya nagpakain ng mahirap na mga churchmate. Hindi siya naglagay ng sobre, hindi siya naglinis sa church, hindi siya nag-icon, hindi siya sumayaw, hindi siya umawit, hindi siya nag-drum. Pero nakapunta sa langit. Ito yung ginawa namin ng kwento. Nag-usap yung mga anghel. Sabi nga natin siya. Sayang walang pangalan eh. Paano ka nakapasok ng langit? Sabi na, ewan ko. Tinawag nila yung supervisor ng mga anghel. Di ko alam paano nakapasok to eh. Tara. Ikaw nang makikipag-usap sa kanya. Ito, kwento to, wala sa Bible to. Sabi ng supervisor na angel, matanong nga, paano ka nakapasok nga dito? Hindi ko nga alam. Pero, ang isang alam ko, may nakapako sa tabi ko, ang pangalan niya ay Jesus. At ang sabi niya, mula sa araw na ito, isasama kita sa aking paraiso. Woo! Kung minsan hindi mo maintindihan, bakit ang dami-dami mo ng kabalastugan at error na ginawa sa iyong buhay, mahal ka pa rin ng Diyos. Woo! Palakpakan naman natin siya. Ganyan kakamahal ng Panginoon. Amen? Pero wag mo nang isagad. Ibigay mo na. Itodo mo na sa Kanya. Amen? Mahali ka niya. Kung may mga first time attendee dito, can I see your hands? Just raise your hands. Just raise your hand. May VIP. Sige po, taas natin mga kamay. Madami kayo, hindi ko na kayo tatawagin dito. Just raise your hands. Do you know how much Jesus loves you while you are here? Because He cares for you. He cares for your family. He cares for your soul. And He loves you. Crucified on the cross, crowned with thorns, whip His back, disfigured His face. Crucified on the cross, His hands and feet. Binuhat niya yung cross sa pagkabigat-bigat. Simbolo ng iyong kasalanan at aking kasalanan. Pinako siya, itinaas siya sa kahihiyan. Alam mo, pag may cross ka, tapos may tao, kahihiyan yan. Sa totoo lang. Kasi dahil sa kanya, dahil sa iyo at sa akin, napako siya. Tinaas siya sa kahihiyan. Di mo, Diyos siya, ba't napako? Hindi na naintindihan ng kalaban yun. Hindi niya alam, doon siya matatalo. Sinaksak siya sa tagiliran. Lumabas ang parang tubig kasi sumabog ang kanyang puso. Sa pindi ng mararamdaman niya. Nung ginibap niya ang spirit niya, sabi niya, Father, in your hands, I commit my spirit. Ibig sabihin, tapos na para makapag-umpisa ka. First time attendee, listen to me. You will never regret this day coming here. Because from today, if you are willing, your life will never be the same again. One day, you will be with us, worshiping this way in heaven. Worshiping God face to face in heaven. Pero habang nandito tayo, hayaan nating maranasan, sabi ng salita ng Diyos, mapangyari sa lupa para na rin sa langit. Sabi niya, Thy will be done on earth as it is in heaven. Kung hindi pa nangyayari yun, maaaring wala pa tayong koneksyon sa Ama. Today, the Lord will completely change your life. Just open your heart. He loves you and He cares for you. Can I pray for you? Can you repeat after me?
This is what the Bible says in Romans 10:9-10. That if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, the Bible said, you will be saved. Lahat po na nandito, taas nyo mga kamay, lay hands nyo sa mga first time attendee. Sige po mga first time attendee, I invite you to please close your eyes and bow down. This is your moment. Sabihin mo from your heart, Jesus, I believe in you. I declare you Lord and God of my life. Completely changed me by washing all the sins I've done in the past with your most precious blood. And the same Holy Spirit that resurrected you from the dead, I embrace you and I host you and come into my life. Teach me more about Jesus. I want to know Him more. So I invite you to please permanently reside in my life and make this body your temple. So I will always be with you every second of my life. Thank you for this guarantee of salvation. And I do believe that this salvation is not only for me, but for my whole family. This is my declaration with confidence in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin sila. Hello everyone. Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.